Pinakamahabang biyahe na gagawin natin dito sa Mindanao. Basta makarating tayo ng maliwanag doon, hindi tayo mangangapa. Kailangan panghatiin ang biyahe para marating natin ang Zamboanga City. Malawak at zigzag ng mga kalsada na kailangan mong samahan ng pag-iingat dahil may mga landslides dito. Puro din bangin. Walang babala. Binabagyong umaga. Walang pasabi. Wala. Todas ang Zamboanga adventures natin, mga first timers. Lahat ng plano nag-iba. Ang ina-expect natin, hindi ganun ang nangyari. Hindi normal ba? Hindi po pwede yung ganun. Ang isa pa sa inaalala namin ay kapag tumaas ang tubig dagat dito, aabot dito sa pinipwestuhan namin. Kaya hindi maiwasan ng lahat na mag-alala. At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot na bansa, napakahabang biyahe papuntang Zamboanga City. Woo! Napakasarap sa pakiramdam. Napakasakit sa bulsa. Mapa ka muna. Tapos in between bro ng pupunta natin, Pagadian, daanan natin yung bagong tulay na ginawa para i-connect yung isla sa same isla lang din. Mahigit 3 buwan na tayong bumabiyahe, kukunti lang ang binago. Tumaas na naman yung gas. Inflation na naman. Nag-gira-gira na naman sila sa ibang bansa. Wow! Napakagandang tulay. Smooth! Ngayon, bago tayo dumiretso dun sa pupuntahan natin ngayon, kasi hatiin natin yung biyahe natin pa Zamboanga, meron lang akong gustong silipin dito na bagong tulay na dati, nung first loop natin, ito pa yung pinagdidiskusyonan namin noon. Kung dito ba kami dadaan, sasakay ba kami ng barko na ang lapag ng barko ay nasa same island lang din, o momotorin din namin? Mahabang kwento. Okay, sisilipin lang natin yung bagong tulay na dati talaga ang pantawid dito is Roro. Ngayon, may bago ng tulay na ginawa dito. So after 5 years, may tulay na. Bagong tulay. Ang tawag sa mahabang tulay na to ay Panguil Bay Bridge. Official itong binuksan noong September 27, 2024. Sa haba nito mahigit 3 kilometro, ito na ngayon ang opisyal at pinakamahabang water spanning bridge sa buong Mindanao. At ang dambuhalang proyektong ito ay nagdudugtong sa bayan ng Tubod sa Lanao del Norte at sa lungsod ng Tangub sa Misamis Occidental. Kung dati ay kailangan mo magroro o umikot ng mahigit 2 oras sa biyahe, ngayon, tatawirin mo na lang ito sa loob ng 7 minuto. Sa halagang mahigit 8 bilyong piso na itinaya na tulong ng South Korea dito, hindi ito simpleng kalsada. Ito ay simbolo ng pag-unlad ng ekonomiya, turismo at agrikultura para sa ating mga kababayan sa Northern Mindanao. Grabing tulay yan, napakahaba. Pero paano kaya yung mga naghahanap buhay dyan? Ay di, may mga nawalan ng hanap buhay, no? Ganun talaga, kasama yun sa buhay. Ang pag-unlad ay meron tayong mga dapat isakripisyo. Sino yung gamit ko? Tangub City pala agad ang pagkatawid. Sa Pagadian naman tayo pupunta ngayong araw. Waiting lang tayo sa kanila. May nire-resolve akong problema dito. Kasi yung susi ni Watod, kapag pinatay, hindi mahugot. Parang nangyari to sa akin dati, nagawa ko ng paraan. Nakakahassle naman talaga kapag may mga aberyang ganito. Baka kasi naka-minivan kayo, tapos magtaka rin kayo. Kaya yung gawin yun, nagawa ko to dati. Buti na lang sa mga simpleng problema ganito, nagagawa natin ng paraan. Tama ka naman. Yun. Natanggal ko na yung 2 screw. It's time to baklas. Andito na sila. Si K-Camp na lang ang natin natin. May screwdriver na ako. Magsa-stop over tayo ng Pagadian. Dahil nga kapag dinerecho natin yung Zamboanga, layo, parang Manila to Bicol, ganun yung layo. Kaya kahit pa paano, hahatiin namin. YouTube University, let's go! Dapat ito, nakataas to. Pag bumaba yan, maglalak. Itali ko na. Ito, Iligan City going to Pagadian. And then from Pagadian, ayun yung Zamboanga, oh. Ang layo pa, 'di ba? Yan ang tatahakin natin bukas maghapon. Hanggang sa mating natin yung Zamboanga. Oh,
So yun lang talaga. Oh, Dong. I-hire mo na ako, Dong. I-hire mo na ako. So sa mga may problema ng ganito, na mag-message lang kayo sa akin sa Boy First Time sa Instagram. At may mga services naman tayo, open tayo 24/7, 7 days a week. Mura lang, ang service lang nito 7.5. Pakamahal mo naman, boy. Negotiable. Pag first timer, 5.5. Woo! K-Cam! Hindi alam ni K-Cam, natulungan niya ako nang hindi niya alam. Thank you very much. Natulungan mo ko kahit wala ka sa tabi namin. At ngayon magkakasama na ulit ang apat na sasakyan, makakaabante na tayo. Grabe no. Pinaglaruan natin yung mapa ng Pilipinas. Ginuhida natin lahat, lalo na yung Mindanao. Ginawa natin playground. Ang sikreto sa napakahabang biyahe, edi wag mong isipin na napakahaba. Stop over. Enjoyin mo lang ang biyahe. Isang oras at 11 minutes na lang to Pagadian City. Alam niyo na kung bakit kami nag-stop over. Charan! Ay, iba na yung tsura niya, oh. Ito nga daw, ano to? Semi-puyat. Semi-puyat. Hindi siya masyadong puyat. May tulog siya konti. Oo. 170? Ang pagkahibang sa durian, naku, sagad na sagad. Ayan. Yan ang dapat daanan. Ayun, oh, ayun, oh, ayun, oh. Patingin nga ako te, para matuto na ako. Ilang buwan na ako dito sa Mindanao. Sinusulit lang namin kasi malapit na rin talaga mawala to sa mga paningin namin. Itong line, ha. Ito, may line to. Ayan, line ito. Ayan. Doon mo doon bubuksan. Okay, wait lang. Nasaan na ba kami tayo ngayon? Kita nyo sa sobrang enjoy, hindi natin alam kung nasan tayo. Tayamani? Ang alam ko lang kasi Molave. Lami? Sarap? Laka ng buto? Uulan tapos titigil, nakakailan ng stopover para kumain, at sa wakas ay narating na natin ang Pagadian City. Robinson's Pagadi. Patingin? Baka katas nung noodles. Anong ano? Corned beef. Yung beef. Hindi normal ba? Kasi paglagay ko kanina, para siyang corned beef na nilagyan ng tubig. Oo nga. Diba hindi siya amoy corned beef, oh? At narating na natin ang Pagadian City bago kumagat ang dilim. Ramdam na ramdam ng lahat ang pagod. Nangangalahati pa lang tayo sa biyahe. Hindi pa ako tulog. 8:30 ng gabi. Pupunta trip pa ako mag-isa. Kala niyo tulog na ako no? Dapat mag-vlog ako doon. Hindi ako. Labing tao. At para mapunuan ang mga tiyan namin sa gutom, i-take out ang kakaibang pastil ng Pagadian City. Ito ang pastil na wala sa iba. Ano yan? Pagkahalo-haluin? Depende sa'yo kung ano mo. Pwede mong ihalo to dun. Or ito yung ihalo mo dun. Tapos konti-konting ganyan. Oh. Sila? Anong nangyari Talong? Okay, magandang umaga sa lahat. Mga first timers. 5:50 ng umaga, nasa kalsada na tayo. Alas 5 sakto tayo ay umalis ng Pagadian City. Buhay na buhay ang diwa natin kahit wala pang kalaman-laman yung tiyan natin. Sa mga nakikita dito na magaganda mga tanawin pa along the way to Zamboanga City. Sakto, mag-iisang oras tayong umaandar. Dito pa lang nabubusog na tayo sa sobrang ganda ng mga sceneries ng mga kabundukan. Nagpa-fog pa. Open window kami, malamig oh. Yung excitement ko ba makarating ng Zamboanga City? Andun. Pero 5 oras pa bago mag-Zamboanga City. Sarap. Fog. Meron tayong contact doon, kaso hindi pa nagre-reply kagabi. Hindi yata online, pero okay lang. Basta makarating tayo ng maliwanag doon, hindi tayo makakapa. Makakahanap tayo at makakahanap ng spot o sana beach na white sand beach, mga ganyan yung naisip ko ba na pagsistayhan natin. Malawak at zigzag ng mga kalsada na kailangan mong samahan ng pag-iingat dahil may mga landslides dito. Puro din bangin. May mga first timers dito. Hello! Hello! Naglulook kayo? Hindi po. Anong name mo? Miko. Miko. Ikaw? Marden. Marden. Ayan, mga taga-ipil na nakita tayo along the way. Nagra-ride sila papunta yata ang Bukidnon. Oh, sarap ngayon doon, puro fog ngayon doon. O basta ganun, mag-iingat kayo sa biyahe ha. Maraming salamat sa support pa.
Konting kembot na lang mga first timers at mararating na natin ang Zamboanga City. Stop over muna tayo dito. Sarap ng tulog niyo. Sarap. Natutulog lang yan siya habang nabiyahe. Ano siya? Philippine Loop Sleeping Edition. Iba naman. Yung task niya kasi pagdating, magluto. Yan. Ako ang magdadrive. So 50-50 lang kami sa mga task namin sa araw. Kaya kapag bumabiyahe, talagang nagpapahinga lang siya. Kasi kapag guminto na kami, siya naman yung gumagalaw. So 7-Eleven lang muna tayo. Coffee lang tayo at kung ano pang pwedeng kainin. Ay, good morning buog. Kasi medyo mahaba-haba pa yung biyahe natin. So di ako magra-rice. Ayan nga eh. Kunin mo na to. Magra-rice. So atin na kami dito. Kape lang ako. Alak talaga to? No? Pang shot-shot lang ba no? Shot tayo ng Red Label. 3 hours and 33 minutes. Gas up lang tayo kasi mauubusan na tayo ng gasolina. Ang gasolina dito naglalaro lang sa 76, 77, 79. No choice. Nasa Ipil na tayo. Halfway. At pagkatapos ng 2 oras, touchdown Zamboanga City. Pagkatapos na maraming probinsya natin dinaanan, ngayon lang ulit ako nakakita ng McDonald's, Jollibee, Chowking. Kahapon, nag-Jollibee lang tayo. Ano, Jollibee pa kahapon? Oo, sarap na sarap ka pa nga. Kahapon ba yun? Oo. Ano ako? Ulyanin ako. Oy, natutuwa ako. Share ko lang kahit out of topic. Ang Jollibee, Pepsi na. Hindi na sila Coke. Ay, ulan pa. Welcome to Zamboanga City. Mahigit 6 na oras na biyahe mula sa Pagadian. Pero all good. Medyo pagod. Tapos na kayo kumain? Sige, Camp. Pagod no? Hindi ba sakit binti mo? Sakit na eh. Oo, sabi ko na. Ay, grabe. Napakahaba ng biyahe. Ha? Sakit! Oo. Mahaba yung biyahe pero kaya naman. Mas mahaba pa rin yung Manila Bicol natin bro. Oo. Mas masama yun. Dito ang ganda-gandaan eh. Kaya nga. Sa umaga pa naman, tanghaling tapat, may time pa kami para magpababa ng mga adrenaline namin kakadrive. Yung panahon, maulan. Pahinga lang, tapos mamaya na tayo mag-decide kung saan tayo maghahanap ng matutuluyan natin. So malamang sa tabing dagat to. Paggawa ng mga barko na pang fishing. Ang lalaki. Medyo pahirapan sa amin ang maghanap ng matutuluyan. Marami sana kaso sarado dahil nga meron paparating na bagyo. Okay, anong oras na ba? 4:80 ng hapon. Nakahanap na tayo ng ating matutuluyan. Ayun! Hanas Beach Camp. Ayun, pagkatapos ng napakahabang biyahe, meron na tayong matutuluyan. Sa pangalan pa ng anak ko. Hanas Beach Camp ang ating tutuluyan ngayon. Thank you Lord. Maraming salamat sa mga first timers na nagtag ng lugar na to. Medyo nahirapan talaga kami maghanap kasi nga sarado yung mga resorts, mga beach kasi nga may paparating daw na bagyo. Pero yun pa man, all goods na. Excited na sana ang lahat para magpahinga. Pero yung panahon, parang ayaw makisama. Oh? Ang isa pa sa inaalala namin ay kapag tumaas ang tubig dagat dito, aabot dito sa pinipwestuhan namin. Kaya hindi maiwasan ang lahat na mag-alala. Kanina nagtataka ako kung bakit. Sabi ko nasa Zamboanga City na tayo, pero bakit nasa yung mga beach na magaganda? Yung pala nasa likod. Wala dun sa mismong city. At ito na nga. Welcome to the exciting part. Pagdating natin ng Zamboanga City, ang balita, may dadating na bagyo. Ayos! Buti na lang talaga kahit na masama ang panahon, merong Hanas Beach Camp na tinanggap pa rin tayo kahit masama ang panahon. Pangalan pa ng anak ko, Hana. Nak, may beach camp ka dito sa Zamboanga. Miss ko na yung anak ko. Malapit na umuwi dati na. Malapit na. So, titignan natin mamaya kung ano maging sitwasyon
Pero at least safe na tayo. Hindi man tayo makakaligtas sa paparating na ago lang ako dito. Okay, puno na yung ayan, para hindi mahangin baka hindi nyo ako marinig eh. At least kahit na medyo mahaba ang ginugol natin na or sa biyahe, halos maghapon eh. Talagang pagod-pagod ay ngayon meron na tayong natuluyan ba? Meron na tayong natuluyan, diba? At makakapagpahinga tayo na maayos. Ngayon, bala na mamaya kung paano natin i-deal yung malakas na hangin na to. Kung bumagyo man, okay naman daw, sabi ni ate. Ang katiwala dito, agos lang naman. Kung umampas man yung tubig hanggang dito, aagos naman. Gala 7 na ng gabi, mga 6:30. Tumigil-tigil na konti yung ulan, pero kanina ang lakas. Huwag naman sana tayong bagyuin mamayang gabi no, habang tulog tayo. Ito ang aming hapunan. Maggigisa lang kami ng delemonyo. Kasi yung noodles mahal. Ramen ba to? Ramen? Yan, magra-ramen kami. Ultimo yung pamamalengke ng pagkain namin ay hindi na namin nagawa sa kadahilan ng maghapon tayong laman ng kalsada. Sipag magluto yun eh. Lalo na kapag gutom na kami. Kahit saan yan. Basta bigyan niyo ako ng space. Basta may space daw siya. Magluluto talaga yan. So ako, reward ko na magpahinga ngayon. Kasi maghapon ako nagdadrive eh. Tapos magkakapilan tayo. Kinabukasan, ang panahon, hindi pa rin talaga pumapabor sa atin. Magandang umaga. Binabagyong umaga. Wala. Todas ang Zamboanga adventures natin mga first timers. Pero magandang umaga pa rin sa inyong lahat. Kahit na saktong-sakto yung pagdating natin dito. Dahil mayroong bagyo. Papasok pa lang yan. Buti na lang talaga meron tayong natuluyan. Maraming salamat sa Hanas Beach Camp na parang siya lang ang bukod tanging bukas para patuloyin tayo at makatuloy tayo dito sa napakagandang vibey, cozy place para sa mga gusto magpahinga. Silipin natin yung karagatan. Talagang gusto pa talaga ng patuloy no? Malakas talaga yung hangin at lalakas pa yan. Bagyo daw talaga eh. Pero tignan natin. Nakiusap na lang ako kay ma'am kasi sabi namin 3 days. Ang problema may bagyo. Tapos yung dinadaanan pa natin kahapon may mga landslides pa. So delikado yun. Tapos baha pa daw sa city. Ako ma'am Jenny, mukhang isang buwan kami dito joke lang. Morning. Good morning. Good morning. Magtutrush ka na? Hoy, walang along ako. Isang body pa? Good morning. Yabang ko. Ikaw naman, hindi ka nahila ka. Good morning! Wag. Sabay tayo. Morning. Ito ay rated SPG. Alam nyo na, may nanonood na pare. Wala na. Father, baka pwede naman patigilin mo yung bagyo dito. Joke lang. Father, get well soon. Bakit na paano siya? Asma yata. Gagaling ka, Father. Alam mo kung bakit? Malakas ka kay Lord. Inom ka Gagaling alak. Ha? Inom ka alak. Mompo? Chat lang. O naalala mo yung paalala namin dati? Kapag merong pinagdadaanan, mompo lang. Ganun. Hindi kayo papagalitan ako dito. Joke lang to Father ha. May mga panahon at sitwasyon talaga na hindi natin kayang hawakan o wala tayong kontrol. So nasa atin na lang yan kung paano natin i-handle ang mga ganitong klaseng sitwasyon. So since na wala tayong magagawa ngayong araw na to, alam nga naman maggala-gala tayo dito ng ganito yung panahon, magpapahinga na lang tayo. Mag-edit na lang yung first time nyo kasi alam nyo ba kung bakit? Napapansin ko parang mag-iisang linggo na yung pagitan ng mga upload natin. Hindi po pwede yung ganun. Ayokong natatampakan ako ng ine-edit. Maghanap lang ako ng tasty bread. Nasa barangay Limpapa tayo.
Hindi ko alam kung sa anong bayan to. Bakit nga ba hindi ko alamin? Alamin ko muna bago ako magdaldal dito. Dapat dito tayo bibili. Kaso, wala, sarado. Mamaya pa daw. Okay! Teka. Dito ka. Trumopa ka dito sa mga kaibigan mo para kakain ka ng maayos mamaya. Let's go, let's go! Party kayo. Inayos ng mabuti ang schedule, ilang buwang hinintay at pinaplanuhan ang biyaheng ito. Lahat planchado na. Sinuwi ko na lahat ng mga tindahan dito sa paligid ng Limpapa. Minsan nakakaramdam tayo ng pagkadismaya at madalas naman tayo nakakaramdam ng pagod. Di ba may mga sitwasyon na kung kailan tayo ready na, tsaka naman magkakaroon ng aberya, magkakaroon ng problema, ba? Breakfast natin, tuyo at itlog. Tapos ang bilis nating mairita. Napakadaling sumuko at sabihin nasira na ang buong araw ko. Pero isipin na lang natin. Bakit natin ibibigay sa sitwasyong to ang kapangyarihang sirain ang saya na meron tayo? Let's go, Tay! Let's go to the merkado! Sawadee ka! First day in Thailand! Hindi man nangyayari agad ang mga plinano natin, pero hindi mo ba naisip na baka itong sitwasyon o itong plano na to o biyahe na to ang para sa atin? Tsaka ano wala dito? Alam mo din, Bisaya, Tagalog, Oo, sige, Tagalogin na lang natin. Ilang taon ka na nagdadrive ng tricycle? lima na. Pero alam niyo ba, minsan, nililista tayo ng mga pagkakataon sa mga pinaplano natin. Bakit? Para makita natin ang mga bagay na madalas nating malagpasan kapag masyado tayong nagmamadali. Kung hindi masaya ang view sa kanan, edi lumingon ka sa kaliwa. Kung sarado ang pinto, baka may magandang bintana na naghihintay sa'yo na buksan mo. Lunch, merienda, hapunan. Ang ganda ng buhay, hindi naman yan nakadepende sa perpektong sirkumstansya. Nasa mata yan ang tumitingin. At least gumaganda-ganda na yung panahon. Gumaganda na rin ang Nasa puso ng naglalakbay. mananangalian lang tayo. Kasama mga first-timers dito. Dala-dala itong lumpia. Piliin nating makita ang ganda ng mga di planadong mga sitwasyon, ang masarap na kape at pagkain habang naghihintay, ang mga bagong kwento mula sa mga bago nating nakikilala, o ang simpleng pagkakataon na mapatunayan mo sa sarili mo na, uy, okay naman pala kahit hindi nasusunod ang plano. Next episode, hindi kompleto ang pagbisita mo sa Zamboanga kung hindi mo mapupuntahan ang mga isla dito. Isa na dito ang Santa Cruz Island, kung saan makikita ang tinatawag na Pink Beach. Amaze ka, no? Oh no, white sand na mayroong pink sand talaga pala. Ayun oh, may mga mixture siya ng kulay pink. Dahil yan sa mga ganito. Yan, naduduro. At syempre, seafood galore tayo. Magkakaiba ng presyo. Meron dito 300, 350. Tapos papaihaw mo kung anong gusto mong luto. Tikman natin. Kaso nga lang hindi pa pwede mag-overnight sa isla na to. Ngayon ang tanong, saan dito sa Zamboanga City tayo magka-camp? Eh di sa park. Oh sige po. Ipapayagan naman kaya? Yan ang dapat yung abangan sa next episode.